Tumutunog ng malalakas na klase ng alon habang naglalakbay ang pabortabo sa Ilog Pasig. Sa kubyerta ay makikita ang mag-aalahas na si Simon kasama ang mga mayayaman at makapangyarihan na pasahero. May kasamang mag-aalahas si Simon, na ngayon ay tinatawag na siyang Ibarra. Sa ibaba ng kubyerta makikita natin si Isagani at si Basilio. Sa wakas mga kaibigan, narito na tayo sa ating patutunguhan. Ang mga pangarap natin ay tila paparating na rin. Sa tulong na mag-aalala si Simon, siguradong magkakaroon tayo sa mga plano natin. Ito ng panahon ng ating pag-angkin. Hindi tayo bibitaw sa ating mga layunin. Basilio, hindi ko mapigilang isipin ang pagkakapareho ni Simon sa dati nating kaibigan na si Ibarra. Ano kayang totoong plano niya? Hindi ko rin alam, Isagani. Ngunit kailangan natin magkaroon ng malasakit sa ating bayan. Hindi dapat tayo mapag-iwanan. Gabi na't inilalakad na ang prosesyong ng Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nakalimutan ng kutsero ang sedula nito at walang ilaw ang parol kaya't binugbog ng mga gwardiya sibil. Sa bahay naman ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio, ngunit hindi siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay, 13 taon na ang nakararaan. Ano ba itong narinig ko? May paparating. Ginoong Simon? Imposible. Siya ang taong tumulong sa paglibing kay ina at sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o ang nabuhay? Na nagbubuhay, Simon? Si Ibarra? Sino ka? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Ginoo, nagkita na po tayo. 13 taon na ang nakakararaan. Sino ako sa palagay mo? Ikaw, ang taong inakala naming matagal nang patay. Basilio, ikay naghahawak ng lihim na pwede kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo ang aking lihim na ikasisira ng aking mga balak. At kamatayan lang ang sagot nito. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil pagsisisihan na ikay patayin. Gaya ko rin ay dapat kang makipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Karangalan kong matulungan ka. Ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makakaligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon ay magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Ginagalang ko ang iyong desisyon, Ginoo. Pero kung magbabago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Sina Simon, Basilio, Don Custodio at ang mga estudyante ay naroroon sa isang silid habang nagpapahinga pagkatapos ng mga kaganapan. Ginoong Custodio, kami po ay nagkaroon ng panukala na magtatag ng Akademyang Wikang Kastila. Ano ang inyong layunin sa akademyang ito? Nais naming palaganatin ang kultura at wika ng Kastila sa bansa. Salungat ako dito. Ang mga praile ay magsisilbing mamamahala at tayo tagapangilak lamang. Wala tayong kapangyarihan. Tama si Ginoong Simon. Hindi ito nararapat para sa ating layunin. Ito ay magandang ideya. Ngunit kailangan natin ng karampatang aksyon para dito. Ako na ang maghahain ito kay Kapitan General. Hindi naging maganda ang mga kinalabasan. Papaano kaya kung susundan natin ang payo ni Pari Ernie? Magdaos tayo ng isang salo-salo. Yun ang mga tagumpay ng mga estudyante.
Sina Estudyante 1 at 2 ay nagdaos ng isang hapunan sa Pansiteria Macanista de Buen bilang pagkutya sa ginawa sa kanila. Ito ay isang pagtuligsa sa mga praile at sa mga taong may masasamang hangarin para sa ating wika at kultura. Hindi namin nahayaang yurakan ang aming mga hatikain. Sa isang madilim na gabi, naglakbay si Simon patungo sa bahay ni Basilio upang hikayatin na samahan siyang kunin si Maria Clara mula sa kumbento ng Santa Clara. Basilio, narito ako upang hikayatin ka. Kunin natin si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara. Simon, hindi ito madaling gawin. Kung papasok tayo sa kumbento, maaaring mahuli tayo ng mga fraile at mga gwardya. Oo, ito'y mapanganib. Ngunit kailangan natin itong gawin upang muling mapanumbalik ang kalayaan at karangalan ng ating bayan. Ikaw ang pinakamakilala kay Maria Clara. Ang impormasyon mo ay mahalaga para sa tagumpay ng ating misyon. Alam ko ang kahalagahan ng misyong ito, ngunit may masamang balita ako. Nalaman ko mula sa isang tiyahin sa kumbento na pumanaw na si Maria Clara. Anong sabi mo? Paano ito nangyari? Nangyari ito noong hapong ito. Hindi ko alam ang detalye, ngunit kinumpirma ito ng mga madre sa kumbento. Laman ko na ito. Mga traidor, iniipit nila ang totoong impormasyon mula sa atin. Sa loob ng mabagsik na kulungan ay nagkaroon ng matinding takot at agam-agam ang mga bilanggo. Ang gwardya ay patuloy na naglalakad-lakad sa harap ng mga ito habang nagtatanong ng matindi tungkol sa mga paskil na siyang nagdulot ng kanilang pagkakapiit. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang pumasok si Basilio na tila'y nabigla sa kaganapang nagaganap. Anong nangyayari dito? Bakit ako nadamay? Hindi naman ako dumulaw sa mga aktibidad kahapon. Bakit ka narito? Hindi ko ako dumalo sa mga aktibidad kahapon. Nakikita niyo po yan sa mga tala sa universidad. Totoo po yan, opisyal. Si Basilio nga wala sa aktibidad. Opo, huwag ninyong idamay si Basilio dito. Maaaring magkamali ako, subalit sa ngayon, kinakailangan ko kayo sa isang investigasyon. Hanggat hindi pa natutukoy ang totoong may sala, mananatili kayong lahat dito sa kulungan. Sa tahimik na sulok ng kumbento ay may nagaganap na masalimuot na pag-uusap. Hermano Bali, tulungan niyo po ako. Iligtas si Basilio mula sa bilanggo. Dahil mahal na mahal ko po siya. Lahat po ay gagawin ko para sa kanya. Anak, alam mo naman na hindi maganda ang kapalaran ni Basilio sa kamay ni Paring Camora. Subalit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ko. Sila ay hindi dapat pagtagpuin. Dapat mawala na si Basilio sa landas ng kanilang buhay. Huli, mahalaga ka sa akin. Hindi kita iiwan. At sa'yo, Pari Camora, hindi ko hahayaan apihin mo ang mga mahihirap sa aming bayan. Ano kung ginagawa niya sa akin? Huwag sanang mauwi ang ganito ang lahat. Huli, pagdasal natin ang iyong kaluluwa. Sa isang marangyang bahay sa Maynila, may isang espesyal na piging ang idinaraos.
Sa pagpasok ni Simon na may kasamang ngiti sa kanyang mga labi, bumati siya kay Don Timoteo Pelaez. Magandang gabi po, Don Timoteo. Ako po si Simon. At natutuwa po akong naging kasosyo niyo ako sa negosyo. Magandang gabi rin sila. Karangalan ko rin makipagkasundo sa isang gaya mo. Ano nga bang layunin mo sa pagkasamantala natin sa mga kalakal na ito? Aking balak na gamitin ang negosyo na ito para sa aking mga layunin sa hinaharap. At sa isang layunin ko, ang pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan at yaman upang maisakatuparan ang mga pangarap natin para kay Juanito at Paulita. Magandang gabi sa inyo. Ako nga po pala si Juanito at ito ang aking kasintahan na si Juanita. Magandang gabi din po sa inyo. Simon, ako nga pala si Kapitan Julia. Ano ang aking magiging papel sa lahat ng ito? Kayong lahat ay aking iniimbitahan sa isang tiging na magaganap sa lalong madaling panahon. Dito natin gagawin ang kasalang Juanito at Paulita. At kayo, Kapitan General, ikaw ang magiging mini. Karangalan ko yun, Simon. Kami rin sumusuporta sa plano mo. Kami rin ay narito upang suportahan ang tiging na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa tulong ninyo, malapit na nating mabot ang ating mga hangarin. Sa isang madilim na silong, nagkita sina Basilio at Simon sa gitna ng kiyosko. Makikitang nagliliwanag ang lamparang hugis granada. Simon, wala na akong tiwala sa sistema ng lipunan na ito. Nawala ang lahat sa akin, pati ang aking kasintahan. Oo, Basilio. Alam ko ang nadarama mo. Kaya't handa akong tulungan ka sa pagtupad ng iyong mga layunin. Kaya't eto na ako, handang umanib sa mga lahas. Nais kong maghiganti sa mga nagpahirap at nagpadusa sa ating bayan. Ipinakita ko ito sa iyo para sa isang mahalagang misyon. Ang lamparang ito ang simula ng ating pag-asa para sa ating mga kababayan. Sa oras na ito ay sumabog, ito ay udyat ng isang revolusyon ay magsisimula na. Ito ay hindi lamang isang lampara. Ito ay simbolo ng ating pag-aalsa laban sa mapang-abusong namumuno. Isinusumpa ko, Simon, na gagawin ang lahat upang magtagumpay tayo. Ang buhay ng marami ay nasa ating mga kamay. Tiyak ko, sa tulong ng mga alahas, magtatagumpay at mabibigay na ang liwanag ng ating bayan. Mag-iikapito ng gabi at naroroon si Basilio sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago na handa sa pagdiriwang. Sa wakas ay narito na ang gabi ng piging. Andito na nga ako sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Basilio, anong ginagawa mo rito? Isagani. Nakita ko si Simon kanina, ngunit kaagad din siyang umalis. Tila ay may hindi siya magandang plano. Anong plano kaya iyon? Hindi ko pa alam, pero baka may kinalaman sa bahay na ito. Nabili ni Don Timoteo ang bahay na ito at si Simon ang tumulong sa kanya upang maganda para sa piging. Mukhang dapat nating bantayan ang bahay na ito. Baka may masamang balak silang ginagawa. Tama ka, Isagani. Dapat nating malaman kung anong mangyayari dito. Palabas ng isang puok na madilim ay naroon sina Basilio at Isagani, handang harapin ang mga kakaibang panganib na nagbabalot sa paligid. Si Basilio ay may matinding pangamba sa kanyang mga mata at nag-aalala sa kaligtasan ni Isagani. Isagani, kailangan mo lumayo sa puok na ito. Hindi ito ligtas para sa atin. Hindi ko kayang gawin yan, Basilio. Gusto ko pang makita si Paulita. Baka ito na huling pagkakataon. Alam kong mahal mo si Paulita, ngunit mas importante ang kaligtasan mo. Tingnan mo ito. Natagpuan ko to kanina sa gubat. Malamang ay may mabigat na panganib dito. Ano? Anong klaseng panganib yan, Basilio?
Hindi ko alam, Isagani. Pero hindi natin alam ang nangyari sa ating paligid. Basta't kailangan mong sumunod sa akin at huwag nang magpumilit. Sige, Basilio. Ako'y susunod. Mag-iingat tayo. Sa isang gabi sa bayan, malapit sa ilog ay naroon si Isagani, nakaupo at nagmumuni-muni. Nang papalapit si Basilio ay may taglay na seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Naisip ko, Basilio, baka totoo nga ang sinabi mo tungkol kay Paulita. Oo, Isagani. Wagas ang pag-ibig mo kay Paulita. Hindi dapat ito kalimutan. Pare Eren, pakitaas mo ang ilaw ng mitsa sapagkat ito ay magbibigay ng liwanag sa ating mga bayan. Hindi ito tama. Sinong gumawa nito? Ayun ang mag-aalas sa si Simon! Dakipin siya! Bitawan niyo ako! Maaari mo bang tawagin si Padre Florentino? Masusunod po, Ginoong Simon. Pare Florentino, pinapatawag ka po ni Ginoong Simon. Sige, halika na. Simon, anong nangyayari sa'yo? Ako to, si Ibarra. Nagpapanggap na si Simon. Puno ng galit at bigati ang buhay ko. At ngayon, nangungumpisal ako sa'yo. Sa tabi ng karagatan ay narito si Pare Florentino, isang mabuting pare na may hawak ng maleta na puno ng kayamanan ni Simon at kasama niya rito ang mga alagad ng simbahan. O Panginoon, kami dumudulog sa iyo ng may pusong puspos na pasasalamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Ngunit, alam naming ang kayamanang ito ay naging dahilan ng kasamaan at pagdurusa sa maraming puso. Kami nananampalataya na ang iyong kagustuhan ang magtataglay ng kapayapaan at katarungan. Pare, hindi po ba't kailangan gamitin ito kayamanan para sa mga nangangailangan? Ang ating Panginoon ay may layunin mas higit pa sa kayamanang material sa kanya. Ito ay maaaring maging sagabal sa landas tungo sa tunay na kaligayahan. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, umaasa tayo na ang tamang landas ay tutuklasin ng mga taong makakamtan ang kasiyahan, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal at kabutihan.